1 year ago na pala 'to nung maoperahan si Kuya Kaki. Kaya ikukuwento ko muna sa inyo kung ano nangyari sa kanya. Habang nasa operating room na ako, nakakatakot talaga maging nanay. Yung kaba, halo-halo. Nag-uumpisa na rin ako niyan mag-isip ng paraan kung paano makakakuha ng pambayad. Kasi malaki-laking gastusan kasi ito. Kaya yan, sinasamahan ako ni tatay, ni Ate Isang, sa pag-aasikaso ng mga guarantee letter. Successful na yung operation ni Kaka diyan, kaya mag-iintindi muna ako diyan ng mga pambayad. Umattend pa nga ako ng ng event ng PCS o chairwoman. Yung kapatid ni Imelda Pape nang nag-sub sa kanya sa SM. Umattend pa ako para makilala ko siya, tapos matulungan niya ako sa PCSO. Sa tulong ni tita, yung pinsan ni na mama, na may pwesto sa community. Thank you sa kanya. Sabi ni Lola Neng, papa-check up lang para makauwi agad, mabilis lang. Yung pala ooperahan, sabi niya. Kita ko nung pumasok siya dun sa may operating room, yung kaba ko sobra kasi syempre, ikaw ba naman napaka-dependent pa sa'yo, tapos hahaya mo na siya mag-isa dun sa operating room. Buti na lang, habang inaantay pa yung anesthesiologist, si Dr. Romero yata yun, pinayagan muna ako sa loob. Kasi talagang naiiyak na siya, naiiyak na rin ako. Ang hirap. Tapos buti successful naman yung operation. Naagapan siya. Board na siya dyan. Hindi lang kami makalabas kasi nga kulang pa yung pambayad namin. Kasi ang binasa namin nasa 100 plus. Pumasok kami ng November 27, December 3 na kami na discharge. Ilang araw din yun. Yung appendix niya, wala naman siyang nararamdaman masyado noon, kundi parang pag nakain siya ng pansit canton, nasakit yung tiyan niya. Yun lang yung nararamdaman niya mga ilang weeks before siya maoperahan. Yun lang, tapos nawala din naman yung sakit. Tapos yun yan, nung November 27, yung sumakit na daw ng sobra. Kaya pina-check up na siya ng lola niya. Hindi naman maligot yung batang yan. Hindi rin yan mahilig yung sabi nilang pagkakain, wag magagagalaw. Hindi naman nagagagalaw yan, lagi lang yung naka-cellphone. Ang sabi rin ng mga doktor niya, yung pedya niya, tsaka yung surgeon na nag-opera, mag-asawa, daw, sadya namang appendix, hindi mo rin matutukoy kung sinong tatamaan talaga. Ang tanong, bakit kasi sa private? Kaya mahal kasi sa private. Una sa lahat kasi pagka mga emergency, talaga ang dalahan namin ng mga bata ay sa community. Tapos sa case ni Kaki, nagsabi kami sa nurse kung pwede kaming lumabas muna habang yung bata nasa ospital. Hahanap lang kami ng ospital na public para makamura kami. Pwede naman daw, pero binigyan lang kami ng parang nasa 30 minutes. Pag hindi kami nakabalik agad, ibibigay na sa iba yung kwarto namin na pinareserve. Ang hirap din magdesisyon, syempre iniisip mo yung gastos, tapos iniisip mo din yung paano kung wala kayong makuha ospital. Kaya nung sinabi ng biyanan kung wag na tayo maghanap, dito na lang sa community na lang. Sabi ko, sige po. Nakaraos naman. Salamat sa mga kamag-anak namin na tumulong. Tsaka sa mga kaibigan at kakilala, maraming salamat sa inyong lahat.